Sa tingin mo, bakit nakakapagpalayas na mga demonyo yung mga paring Katoliko? Kung sila naman pala ay sumasalungat sa utos ng Biblia. Sana masagot, curious lang. Oo nga no, bakit kaya? Sige, sagutin natin to. Alam nyo, isa ito sa mga tanong na madalas kong naririnig. Kung may mga turo ang ilang pare na taliwas sa Biblia, bakit may mga pagkakataon na nakakapagpalayas pa rin sila ng demonyo? May nagsasabing ibig sabihin tama sila. May iba namang nagsasabing imposible yan kung mali ang turo. Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Hindi opinyon, hindi paninira, kundi katotohanan na may pag-ibig. Una sa lahat, malinaw ito sa Biblia. Ang kapangyarihan laban sa demonyo ay hindi galing sa tao. Ito ay galing sa pangalan ni Jesus. Lucas chapter 10 verse 17. Panginoon, kahit ang mga demonyo ay nagsusuko sa amin, sa iyong pangalan. Hindi sinabing sa kabanalan namin, sa titulo namin, sa relihiyon namin, kundi sa iyong pangalan. Ibig sabihin, ang otoridad ay kay Jesus, hindi sa pare, hindi sa pastor, o sa sino man. May isang mahalagang babala ang Biblia na kailangan nating maintindihan. Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakikilala. Napakalinaw nito. May mga taong nakagawa ng milagro, may mga nakapagpalayas ng demonyo, pero hindi talaga kilala ni Jesus. Ibig sabihin, ang paggawa ng himala ay hindi otomatikong patunay na tama ang lahat ng turo. So bakit nangyayari ang pagpapalayas? May tatlong mahalagang dahilan ayon sa Biblia. Una, dahil iginagalang ng demonyo ang otoridad ni Jesus. Kahit ang demonyo ay naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Santiago chapter 2 verse 19. Ang mga demonyo man ay naniniwala at nanginginig. Kaya kapag binabanggit ang pangalan ni Jesus, umaatras ang demonyo dahil sa otoridad ng pangalan. Hindi dahil perpekto ang taong gumagamit nito. Ikalawa, dahil minsan ay gumagawa ang Diyos kahit may kakulangan ang mga tao. Ang Diyos ay mahabagin. Minsan, tinutulungan niya ang biktima, hindi ang naglilingkod. Ginagamit ng Diyos ang sitwasyon para iligtas ang inaapi, palayain ang bihag at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi ibig sabihin nito na aprobado na ang maling turo. Pangatlo, dahil hindi lahat ng tagumpay ay tanda ng katotohanan. 2 Corinthians 11 verse 14. Si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi lahat ng supernatural ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng tagumpay ay tanda ng katotohanan. Ang sukatan ay salita ng Diyos, hindi karanasan lang. Sa Biblia, ang mga leader ng iglesia ay tinatawag na mga elder, pastol, or tagapangasiwa. Wala tayong makikitang hiwalay na uri na may espesyal na kapangyarihan dahil sa titulo. Ang sistemang pare bilang hiwalay na uri ay umusbong sa kasaysayan ng simbahan, impluensya ng kultura at relihiyosong istruktura, hindi direktang inuutos sa bagong tipan. 1 Peter chapter 2 verse 9. Kayo ay isang piniling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote. Ibig sabihin, lahat ng tunay na mananampalataya ay tinawag na maglingkod, hindi lang isang special na grupo. Ang tanong, ano ang sukatan ng Diyos? Tandaan natin na hindi titulo, hindi damit, hindi ritual. John chapter 8 verse 31. Kung kayo'y nananatili sa aking salita, kayo nga'y tunay na aking mga alagad. Ang sukatan ay pananatiling sa salita ng Diyos. Ganito para mas malinaw. Isipin nyo ang isang switch ng kuryente. Kapag pinindot mo ang switch, umiilaw ang ilaw. Kahit hindi mo alam kung paano ginawa ng planta. Kahit hindi ikaw ang may-ari ng kuryente. Ang kapangyarihan ay hindi galing sa switch, kundi sa power source. Ganito rin ang pagpapalayas ng demonyo. Ang tao ay parang switch lang. Si Jesus, ang power source. Kaya gumagana ang kapangyarihan, pero hindi nito pinapatunayan na tama ang buong sistema ng
switch. Kaya, bakit may paring nakakapagpalayas ng demonyo? Ang sagot ng Biblia ay malinaw. Dahil ang kapangyarihan ay nasa pangalan na Jesus. Hindi dahil perpekto ang tao, hindi dahil tama ang lahat ng turo, kundi dahil si Jesus ang may otoridad. Ngunit, malinaw din ang paalala ng Diyos, ang himala ay hindi sukatan ng katotohanan. Ang karanasan ay hindi kapalit ng salita. Ang pagsunod sa Biblia ang tunay na patunay na pagiging kay Kristo. Sa huli, ang tanong ay hindi sino ang nakakapagpalayas ng demonyo, kundi sino ang tunay na sinusunod. Ang tradisyon ba or ang salita ng Diyos? Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi kapangyarihan ang hinahanap niya, kundi katotohanan at pagsunod.